Tang ina mo isko, habang ikaw panaybenta ng ari-arian ng gobyerno, bakit hindi mo gayahin itong si Hani Lacuna? Tingnan niyo mga minamahal, oh. Manila LGU breaks ground for UDM's Tondo Campus. Habang inaaway mo noon itong si Alfredo Lim, abay sinimulan niya yung University de Manila or yung City College of Manila. At habang kinukupal mo naman itong si Mayor Lacuna, tinatraidor mo, sinimulan niya naman mga minamahal ang construction ng Tondo Annex ng University de Manila. Bakekang na to, mukha talagang walang alam eh. Alakas pa ng loob magmura. Di ba? Itong mga ganitong tao, talagang mga desperado na itong mga to. Biro nyo kung ano pinagsasabi at natatawa pa ako. Ang pinagmalaki pa yung groundbreaking ceremony nitong UDM Annex. Ang dami mong ipagmamalaki, alatadong wala kang alam. Di ba? Ano ba naman kayo? Kukuha man lang kayo ng mga vlogger, yung mga wala pang alam at hindi pa mga taga Maynila. Kaya payo ko dito sa babae na to na na mag-research muna bago magsalita at alam nakikita natin binabasa pa ata yung kanyang mga sinasabi. Ayan ba yung mga pinadala sa iyo para sabihin mo? Wala. Talagang lalong natatawa sa inyo yung mga Manileño yung ginagawa ninyo. Kukuha lang kayo ng mga vlogger. Yung mga wala pang alam, walang pinagkaiba to kay Makagago. Di ba si Makagago, pumupunta naman to dati dito talagang idol na ito si Isko dati. Ewan ko lang kung bakit ngayon kung ano na pinagsasabi. Pero bumalik tayo din sa babae to, kilala ko to. Ito yung sumisira dito kay kaya malapitan At dito kaya Duterte, yung mga Duterte sinisira din ito Lalo na galit dyan si Marcoleta. Dahil kung ano-anong sinasabi na itong bakekang na to. Di ba? Alam nyo ito mga sinasabi na itong tao na to. Halatadong wala siyang alam. Di ba? Biruin mo, habang kinukupal daw si Mayor Lacuna at nagkaroon ng groundbreaking ceremony ng UDM. Dahil kung gayahin na lang daw niya si Lacuna, gayahin na lang daw ni Isko si Lacuna dahil sa mga ginagawa na itong pag-groundbreaking. Di ba ito sasabihin ko sa iyo mga groundbreaking na yan Ito para maliwanagan ka at makalug yung utak mo kahit paano. Itong ginagawa ni Mayora, ngayon na lang yan nang nalaman niya na kakandidato itong si Yorme. Di ba kung talagang nasa puso niya yung talagang paggawa ng mga proyekto, paggawa ng kung ano dito sa Maynila, dapat noon pa, nung unang upo pa lang niya. Bro mo, mag-i-eleksyon, saka ka magpapa-groundbreaking, ano iisipin ng mga tao? Di ba? Ayan ay mga pakitan tao lang. Para sabihin na may ginawa tayo, pero hindi nakakagati ng mga tao dahil alam ng mga tao na wala talagang nagawa itong administrasyon na to. Di ba? Wala naman nagawa, tapos papasukan pa ng mga vlogger na kung ano-ano sinasabi. Halatado naman na ang purpose lang na itong mga vlogger na to sirain lang si Isko, di ba? Wala namang ibang purpose to, di mo. Pakinggan niyo yung sinasabi niya. Ulitin niyo ulit ng video, pakinggan niyo yung sinasabi niya at maliliwanagan kayo. Di ba mali, hindi papasa sa panlasa ng Manileño yan Di ba ano ba yung nangyari sa'yo? Di ba nakakonsentrate ka kaya malapitan? Di ba kasi doon hindi ka na nila pinapansin dahil alam nila yung mga ginagawa mo, mga gawa-gawa mo lang at naninira ka lang. Dati ayaw ko dito kay malapitan, pinagtatanggol ko pa si Trillanes, pero ngayon ayoko na kay Trillanes. Dito na ako kay malapitan ngayon. Di ba? Kasi nakakita ko tong video niya na to na parang bagong gising pa ata. At gumawa agad ng video, hindi muna siya nag-isip, hindi muna siya nag-research. Kasi yung ginagawa nung sinasabi mong Lacuna, groundbreaking pa lang. Yung mga nagawa ni Isko napapakinabangan na. Di ba yung iba nasira na, hindi na inasikaso. Dapat yan ang sinasabi mo, dapat ginawa ni Lacuna na sinasabi mo na inayos niya at minintain niya yung mga proyekto ni Isko, kaso wala siyang ginawa di ba? Ngayon na lang siya gumagawa kung ano. Sabi ko nga yung pinagagawa nilang groundbreaking na yan, mga groundbreaking na yan, si Isko rin tatapos niyan.
Di ba masyado kayong kuha ng mga vlogger kung sino-sino kinukuha yung mga vlogger tapos para siraan lang si Isko Moreno. Eh yan lang naman talaga ang pinaka mabisa yung gawin eh. Yung siraan si Isko. Kaso nga lang, yung sinisira ninyo, eh wala nang luma na. Di ba luma na eh. Yung mga sinisira ninyo, eh, kasama rin kayo dyan. Di ba? Kayo ang nag-approve. Kung hindi ninyo yung naprubahan, kung talagang ayaw ninyo dyan sa pangungutang at pagbibenta na sinasabi ninyo, eh di sana hindi nyo inaprubahan sa konseyo. Di ba ganun lang ka-simple yun na mindset ba? Mindset. Kasi kung ganyan ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga vlogger tapos para manira lang, di ba? Halos sa ilang mga mayoralty aspirants dito sa Maynila, eh talagang wala silang ginagawa. Focus sila at iisa lang yung goal nila yung sirain itong si Isko Moreno. Diba? So, ano nangyayari sa kakasira ninyo? Lalo pang umaangat ng rating niya, lalo pa siya nagna-number 1 sa survey. Di ba? Eh, samantalang kayo eh, halos sumadsad na yung popularity rating ninyo sa kakasira nyo kay Isko. Diba? Wala kayong pwedeng isira sa Isko. Ito lang sabihin ko sa inyo, madam, wala kayong pwedeng isira kay Isko dahil lahat ng ginawa ni Isko kasali kayo. Diba? Kaya alam nyo, yung mga ginagawa nyong ganyan, ako po, malaki siguro binayad dito sa vlogger na to, no? Kasi iba eh, galit na galit eh. Meron pang nagmumura pa eh, di ba? Nagmumura pero yung pagmumura niya eh, parang hindi niya naman alam kung anong ginagawa niya. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya dahil niya pa mayor. Di ba kaya itong tao na to, na vlogger ninyo na yan, naku po, wala nang maniniwala dyan kahit sino kasi alam na purpose lang niya ay manira. Kaya lang ang purpose niya sirain si Isko dahil siyempre kinuha siya ng sinasabi niyang sino ba yun? Na ang dami niyang sinasabi, yung mga binabanggit niya, nabanggit pa si Mayor Lim. Di ba latadong hindi nag-research? Di ba? Gato hindi nag-research. Kaya itong tao na to, naku po, Mario Joseph, natatawa na lang sa iyo, Manileño.